area in growth retardation in children. No, simbak po basin da itong bata-bata class no, kung diarrhea di ay ta mo din pudot no kay itong basin na infecta ni tiyayek everyone. So itong gikalibanga itong bata. No, so kay apil ba taning developing countries. Okay? So unsa ang pinaka distinguishing feature aning iyayek everyone no naa siya stacked brick arrangement. Literal class ka na murag mga bricks dyan nagipang stack ninyo. Karang bricks dito sa balay or sa gate. Inana iyang itsura. Okay? Nara class out. Nasa picture kanyo. Naka-stack sila. Mura sila bricks na sila nagtapok sa intestine. So, next. Patutation muna tayo everyone. Ay, wait lang class. No, but ang laptop mo kasi charge. Okay, sorry for the short interruption. So kana pag nag-stack brick arrangement ng inyong iyayek everyone sa tong intestine, mapilit sila class using your AAF1 or aggregative adherence memory 1. Same lang ni siyang action class sa inyong BFP kaganina to inyong bundle forming pilus sa effect. Mapilit jud ug taman-taman sa atong intestine. So, pag mapilit na inyong iyayek everyone sa ato ang surface sa intestine plus kay kanang mag-secrete og mucus ang ato ang dito class intestine. Tapos, pag mag-secrete og mucus ato ang intestine class, motago sila dito. Pag motago sila dito, mag-form na sila og community under the mucus. So, ang katong mucus class, himuon nila shield bright kay inyong iyayek tas kay imo nilang shield ang mucus na gi-secrete sa intestine pandi sila dutlan sa antibiotics or dili pud sila ma-involve sa itong mga phagocytic cells no bright kay sila class nakigamit na gani nakiparasite man sila sa atua di pagyudta gigamit pa pag sila ma-deads. Okay? So, naibang kapag toxins na gina-produce ang inyong iyayek everyone. We have the interaggregative heat stable toxin, which is a heat stable toxin na similar ato sa inyong ETEC kaganina na atong i-discuss. And then napod siya yung plasmid encoded toxin. Ang plasmid encoded toxin, everyone, muna siya itong responsible na antibiotic food na resistance. Pero both kaning dalawa ka toxin, yung interaggregative heat stable toxin at plasmid encoded toxin, kay maka-induce og fluid secretion ng talibangaon gihapon ang inyong patient na naiiyayek na na-ingest. So, watery diarrhea with no red blood cells, with no red blood cells. So, lang yun siya class? Tubig lang yun yung tai. Watery diarrhea. Next, this is the last na serotype. This is the sixth one, the UPEC everyone, UPEC or the Uropathogenic E. coli. Okay, one is ang most common cause of UTI na labi na sa mga women, sa mga females. Bakit? Kasi tingnan niyo yung anatomy na ako diyan na picture kasi ang anatomy sa urinary system sa male and female. Na di ba ang urethra sa lalaki o kay taas, ang urethra padulong sa bladder. Unlike na sa female tanawang urethra class padulong sa bladder, grabe ra kaduol gikan sa opening sa vagina. So manang common jud ni siya sa female. So muna ladies, kung mag-ilo mo, dapat away from the vagina. Dili kay padulong sa vagina ang stroke mo sa pag-ilo gikan sa anus kay kung ang tae matouch sa inyong vagina, dako jud kay possibility na magka-UTI jud mo. No kay kana syempre ang opening dako ba ang opening sa vagina niya nag-ilo mo na touch niyo na itain yung kamot na touch sa vagina so muna pwede mo magka UTI. Ayan class, i-avoid na tong misconception ha na magka UTI mo tungod sa soft drinks or sige kaon og parat na dili no sa na siya sa bacterial infection na inyong UTI. Okay? So tungod sa inyong bacteria.
Mo ni mga virulence factor sa inyong UPEC everyone ay pilay, cytolysine, o aerobactin. Pilay, of course, ang ginagamit sa pang-adhere sa mga epithelial cells nato sa atong sa kidney o sa small intestine. And then cytolysines, mo ni siyang ginagamit as pang-lye sa atong mga white blood cells or para ma-inhibit ang phagocytosis kay wala naman class na lyse naman ang white blood cells unsa pa ang magphagocytose sa ilaha. And then aerobactin everyone mo ni siya ang naga-chelate og iron, meaning class mo bind sila sa iron, so mangilog sila og iron sa atoang lawas. And remember na di ba isa sa component sa atong red blood cells kay iron, so kung mabuak ay kung kulang nag-iron sa lawas, syempre na tendency na possible magkaroon dyan ng iron deficiency anemia. Okay? Wala na may iron plus, kulang naman siya sa may inyong i-help sa production sa inyong RBCs kung wala iron. Okay? So, napod tayo mga extra intestinal infections class. So, meaning, infections na dili na involve ang intestine. Murang delikado ni siya class. No? Kasi E. coli can cause meningitis. E. coli ni in general class na dili sa mga serotypes na mga EHEC, EPEC, ETEC, EHEC. No? So, in general na ni siya. Meningitis, as well as your group B strep, na remember pa niyo si group B strep, diba niyo agalacti, makakos po o meningitis. Okay? And then, kung sa nagkaroon ng meningitis ang atong baby, mabasin katong sa delivery, pagpanganak sa mama na sa birth canal, ang E. coli. Or, pwede po na-contaminate ang amniotic fluid ni mama. Ang amniotic fluid, mo ni siya itong protective na kanang fluid sa baby. Kana bitang pagbuwan sa hapit ng mga naklas, di ba, ang ngayon sila nga buto daw ang tubig at panubigan, mo na siya amniotic fluid na magsirit-sirit na magawas ang tubig sa amniotic fluid na kaya magawas na ang baby. So, napod tayo class, encapsulated strains sa inyong E. coli. Kaning encapsulated strains, of course, na sila K1 antigen. Kaya di ba ang K muna siya itong capsular antigen. Okay? So, muna sila ng mga strains sa E. coli, pag na K1, makakos of meningitis o septicemia. So, pwede po class, bacteremia, no, na sa blood, ang inyong E. coli, abot na dito sa bloodstream, miski sa intestine lang sila sa bloodstream, naglangoy-langoy, sabay sa itong red blood cells. So, kung saan ito, ma-isolate, syempre, blood cultures, mag-extract lang ng dugo, ibutang sa blood culture, ang blood culture i-incubate sa itong Bactec alert. So, ang bacteremia po class, pwede siya gikan lang sa urogenital tract infection or sa gastrointestinal source na ninsabol sa itong bloodstream. Okay? So, next, other species of your Escherichia, everyone, mga miscellaneous, natay Escherichia hermanii, no, formerly it's known as your E. coli atypical or enteric group 2. Distinguishing feature niya class, yellow pigmented ang iyang colonies, na-isolate siya sa CSF wounds and blood. Tapos tayo Escherichia vulneris, everyone, kani siya half ever stains lang ang mag-produce of yellow pigmented na colonies. Tapos tayo Escherichia albertii, kani naman siya class na associated ni siya with diarrheal disease in children. Okay? So, how are we going to diagnose? Pwede tamang culture, of course, makonchi, they will have dry pink colonies kasi nga lactose fermenters, E. coli, and then EMB, they will produce green metallic sheen, and then definitive ang inyong green metallic sheen kasi some strains of your Enterobacter and Citrobacter will produce also green metallic sheen. Pero not all. Pero common lang yun mag-produce E. coli o green metallic sheen. Sa psilocybin deoxycholate, dry yellow colonies naman ang inyong E. coli. This one naman class is just a table no, showing you the characteristics of your E. coli. No, sa table 10-3, ikan kay Mihon class. And then naputang invictory, naputang paspas negneg. Paspas negneg kasi nga nag-ferment si E. coli o glucose sa methyl red pathway. Wala siya dito sa inyong VP na pathway.
Please take note also everyone that some strains of your E. coli can produce carbon dioxide. They are termed as aerogenic. Naabot tayo mga anaerogenic E. coli, meaning dili sila mag-produce ng carbon dioxide. Mao po sila previously ginatawag sila og alkali sense dispar group instead of anaerogenic E. coli. So, na-exemption po ta class sa kaning table 10-3 ng mga reaction. Kaya ang EX strains class, same siya o biochemical reaction sa Shigella. Ang Shigella, everyone, kay muna silang ginatawag na biochemically inert ng mga organisms. Pag biochemically inert ang Shigella, meaning siya tong nonchalant sa ilang pamilya. Walay pakialam siya. Ang dili jud kaayo mo react class, negative jud ni siya halos sa mga biochemical tests ang Shigella. Except sa PSI, of course, kaya na makaferment mo gapon siya og mga sugars. See? Basta others, wala na, nagsalant na siya, negative na siya. Okay, so next, let's proceed now to part 1B, everyone. So tapos na tayo kay E. coli, let's proceed to Klebsiella, everyone. So Klebsiella, everyone, daghan kay siyang species class. Klebsiella pneumoniae sa species naman niya, Klebsiella psittaca, Klebsiella planticula, Klebsiella pterygiena, Klebsiella pneumoniae sa species Uzinae, Klebsiella rhinoscleromatis, and Klebsiella ornithomelitica. They are non-motile. Remember, everyone, sila tong isa sa mnemonic sa sky, non-motile at 37 degrees Celsius. So, the absence of motility will help you distinguish Klebsiella from other members of the family. Okay? Usually, makita sila sa atong gastrointestinal tract or nalambot din sila sa soil class, sa water or sa mga vegetations na to. And take note, tanan species ni Klebsiella na ay capsule. So, meaning, munang na sila mucoid or moist na colonies sa ato ang agar. Ang awa class na sa picture of na mura siyang sipon, diba? Ang ato ang agar. So, na siya. Mucoid moist ang inahan colonies. Next. So, ang inyong Klebsiella food, everyone, they are able to utilize citrate as a source of carbon, and they can grow in the presence of potassium cyanide. Kaya ang other members sa Enterobacteriales dili makatubo pag naay potassium cyanide. Pero later, ako kayo tudlo sa inyo, aside from Klebsiella, napay other na genus na pwede pa matubo sa potassium cyanide. Okay? They are unable to produce H2S. So, mabita ng sa atong PSI, diba? A/A, H2S negative, X. Muna sila class. All are lactose fermenters except, take note everyone, Klebsiella uzinae and Klebsiella rhinoscleromatis. So they are able to ferment glucose sa imbic sa inyong BP pathway, unlike si E. coli kay sa MR pathway. Okay? So all of them class do not produce indole except for Klebsiella oxytoca. Si Klebsiella oxytoca lang class ang species ni Klebsiella na makaproduce of indole. Class, kabalo ko nonsense, pero diba, letter T, usay pag isulat niyo siya, mara siyang plus sign. So muna lang ako tayo mailan class na T, so positive na siya for indole. Kana nang dun sa akong ginatiman ang class. I don't know if that works for you also. So, ang inyong Klebsiella na siya O and K antigens, kasi nga capsulated ang inyong Klebsiella. And then they are urease positive, so mag-pink sila sa inyong urea agar, and they are oxalase, ornithine decarboxylase negative sa inyong LOA class, sa lysine ornithine decarboxylase. So, punta muna tayo class kay Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae class is also known as your Friedlander bacillus. Muna siya ang pinaka-common drug class na ma-isolate na species sa inyong Klebsiella. So, ang iyang presence sa polysaccharide capsule, dito yung distinguishing na feature, kaya mo itong mag-moist or mag-mucoid colonies din siya sa inyong mga agar. And take note, mag-positive po siya sa inyong Neufeld swelling test. I don't know if you can still recall ang capsular swelling test. Di ba ito yung Streptococcus pneumoniae, mag-positive po siya sa inyong capsular swelling test. Disease association class, daghan siya sakit, pero ang pinaka-notorious dito sa Klebsiella pneumoniae
kay kaning ginatawag na community-acquired pneumonia. So, tingala na ka nag-ubo-ubo na naglisod na nga ginhawa niya. Ano di ay singira kaglaag kay tungod na kay community-acquired pneumonia kay na kay Klebsiella pneumoniae, Simba Cruz. Okay? Common name hayo kalimot, Friedlander's bacillus. Napod tayo mga strains class sa inyong Klebsiella pneumoniae na nag-produce og enzyme na carbapenemase. Ang kaning carbapenemase enzyme class, ang action ani na enzyme kay ginahydrolyze niya ang mga drugs no, na naay mga penicillin, cephalosporin, monobactam o carbapenems. So meaning, ano siya class kana ng mga drugs kay ineffective na sa iya ha, dili siya basta-basta mapatay so maging resistant siya sa ano class sa tawag ani sa kana ng mga drugs kung painom sa ang patient. Tas kana pag yung carbapenemase na enzyme class muna siya ang responsible pag producer ang inyong Klebsiella pneumoniae yung carbapenemase kay mo ano sila class mo invade sila sa ventilators na sila sa ventilators mag-attach or ma-isolate tapos ma-infect nila ang patient kung nag-ventilate. No? Imagine that one, naglisod na ka ginhawa mo, gi-ventilator ka, na pwede kayo makuha ng organism sa ventilator. Grabe na dyan. Okay? So next, for the laboratory diagnosis, everyone, inyuhang T-gram stain kay gram-negative yun sila. And then, kato sa culture, muna always good ginabold no, ang moist and mucoid colonies kasi yan talaga yung distinguishing feature ng inyong Klebsiella pneumoniae no, pag sa culture ninyo. Tungod ka to ilang polysaccharide capsule. So, sa pang other na mga test na naragyan ko natin, kuha na kami sa table 10-7 na din na yung mga biochemical characteristics niya ng mga results. Okay? So, how are we going to diagnose pa further? Katong yung sinibay na growth in potassium cyanide. Okay. Si Klebsiella pneumoniae, nagod siya high tolerance na panay presence of potassium cyanide. Kaya ang other organisms, dili sila motubo pag naay potassium cyanide. So, mo nitong other pa na mga organisms class of na motubo pag naay potassium cyanide, si Citrobacter o si Proteus, aside sa Klebsiella. Nang ma-inhibit dito sa potassium cyanide class ng Salmonella, yung Shigella, at yung Escherichia. Kamu na bahala kung saan niyo sa pag-mnemonics kung SSE ba or SES. Kamu na bahala saan niyo sa pag-anong class. Next, let's proceed to the next species of your Klebsiella, Klebsiella oxytoca. Klebsiella oxytoca class, kanisa ang disease association AAHC or antibiotic-associated hemorrhagic colitis. Unsa na mga antibiotics, amoxicillin clavulanate or amoxicillin or penicillin or ampicillin. So, dura class, if ever ang patient sige jud inom og antibiotic, mas mas prone sa aning kanang hemorrhagic colitis, meaning nagdugo-dugo ang imong intestine tas nag-inflame. Dara class o meaning sa letter C O nagbubag na ano yan class. Okay? So what happened? Anong nangyari dito? Okay, ang inyong Klebsiella oxytoca nag-produce ng cytotoxin na tilivalin. Ang tilivalin, mo na siya ang nag-cause of mitotic arrest. So meaning, walay mitosis, may tabo sa mga cells din ha, sa inyong intestine. Ano di ay siya nga nang nag-cause naman na siya upuan ng cytotoxin, Klebsiella oxytoca. Tungod class, kay pag mainom ng gurug antibiotic ang patient, usahay manggod ang normal flora nga nasa intestine sa tao, ma-disrupt ang ilang action. So, muna pag ma-disrupt ang action sa mga normal flora nato sa intestine, mag-overgrowth Klebsiella oxytoca. Muna mag-produce na siya ng cytotoxin. Right, kay siya class no. Pero don't so worry class, kaya lang manoon ni siya ma-resolve ang inyong antibiotic-associated hemorrhagic colitis. Within 2 to 3 days, kaya ipastop na to sa to na antibiotic ang ginom sa patient na possible nag-contribute no, sa katupag overgrowth sa inyong organism. No? Either amoxicillin ba, penicillin ba, ampicillin ba, ipastop na to siya. Next, we have Klebsiella granulomatis. Ang Klebsiella granulomatis class kay
formerly, daghan kayo siya pangalan class. Donovania granulomatis, then Calimactobacterium granulomatis, na karon Klebsiella granulomatis na ni siya. Sa amo ang time class, kung nag-eskwela pa ko third year, college, kay ano ni siya sa amo Calimactobacterium granulomatis pa ni siya sa amo ang time. Karon kay Klebsiella granulomatis na ni siya. So, ang iyahang sakit class, granuloma inguinale, literal inguinale, kaya nasa inguinal area or sa genitals, dara class O, may mga granuloma, ayan, nasa penis, ang kasamad-samad, anang unod, nanay. Okay? So, mao na siyang ginatawag na sakit, no, na ang sakit ana kay donovanosis, no? Or granuloma inguinale or donovanosis. Of course, kung na siya matransmit, no, unprotected sexual intercourse. So, after prolonged intubation class, muna na ang subcutaneous nodules, nag-appear na siya sa genitalia. So, napunta ginatawag class na Donovan bodies. Isa ni siya sa kanang distinguishing feature sa inyong granulomatis, no? Ang Donovan bodies, makitaan siya sa WBCs sa patient na infected. Mag-check niyo sa microscope, i-stain niyo siya using right stain, and then deep purple ang color sa inyong Donovan bodies. Kara class O, Donovan bodies kani WBC ni siya, kasanawan inyo, mura siya daw og safety pin ang appearance, kana safety pin dara. Mura siya ang Donovan bodies. Kanang safety pin appearance na sa sulod sa WBCs, mura siya ginatawag og Donovan bodies. Yan. So next is Klebsiella rhinoscleromatis. Okay? So kanina man sa class, ang iyang sakit naman kay rhinoscleroma or chronic granulomatous disease. Usually, naga-infect siya sa nasal cavity na makita niyo sa ilong class uning hubag, burot, karoon siya granuloma, no? And then apa sa eyes, orbits, no? Naapod sa trachea, sa trachea, sa bronchi, sa larynx, sa middle ear. No? Kung sa siya matransmit, inhalation of respiratory droplets na contaminated sa Klebsiella rhinoscleromatis. So, unsa po na ang pag-diagnose ani class? So, blood smear gyapon, same tong ganina kay kay granulomatis. Blood smear po tong iyahang right stain. So, blood smear po ani class, dapat makakita mo og kani tinatawag na Mikulicz cells. Ang Mikulicz cells class kay ni sila? Mga cells ninyo, mga macrophage ninyo class na tanawa ang cytoplasm mura nag-foam, mura siyang jewelry, di ba, na biscuit, katong palaman sa nahimong foam ang cytoplasm kasi unya na buslot mo na siya ng mga vacuoles na cytoplasmic vacuoles. That's your Mikulicz cells. Mga macrophage lang sila nga na-numerous na mga vacuoles. So next, we have your Klebsiella ozinii, positive agent na of your atrophic rhinitis or azena. Nagubag ang inyong ilong class lining batot sa inyong bony ridges sa inyong ilong. Kung sa siya na-transmit, person-to-person contact sa telepod, mga respiratory droplets na contaminated with Klebsiella ozinii. This is just table 10.10-8 class. Nag-differentiate lang si Klebsiella na mga species na pneumoniae, subspecies pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, subspecies ozinii, Klebsiella pneumoniae, subspecies rhinoscleromatis, Klebsiella oxytoca, o Raoul tela. Okay? So, again, no tip lang pag mag-memorize ng table, memorize itong gamay lang na reaction para ang the rest mo na itong ilang reaction kung wala kakabalo. Kabaliktaran lang man siya class. Okay? So, I don't know if you have recalled, no, di ba na also magtusaon na itong meme sa Facebook, itong, di ba itong i-interview siya na babae kig itsura niya, gipangapanan niyang pangalan na, what's your name? Pagtubag nito kaya siya, Raul. Ano, di ba katong sa meme sa Facebook class. Wala si Raul Tela. Okay, anyways, okay, walay na naman. Sige class, let's proceed na. Sige, so next we have Enterobacter. Okay, so Enterobacter, usually nakitaan sa soil or sa water, everyone. Tapos naaragin niya siya sa intestine, no, or ma-isolate siya sa mga tai sa tao o sa mga hayop, everyone. Usahay class, ang Enterobacter, ma-confuse siya, no, with Klebsiella in terms sa pagtubo nila sa makonki kay
Same lang jud sila. Ngayon sa ilang similarities, they are both citrate positive. Pareho pa jud sila motubo sa potassium cyanide growth. O they are both methyl red test negative. Kaya dito man sila sa BP pathway mag-ferment of glucose. Okay? So, Enterobacter class, general characteristics sa EMB, yun nga sabi natin, some strains lang ng Enterobacter ang magkakaroon ng green metallic sheen kasi sa EMB, ang pinaka-common po na class, distinguishing feature ni Enterobacter, kaya kaning fish eye colonies. Tanawan ninyo niya sa picture class, ang meron siyang fish eye. Mono siya, fish eye colonies. Ang difference niya sa Klebsiella class, kaya sila man ang halos kambal-kambal of reaction. Si Enterobacter, positive siya sa ornithine decarboxylase. Ang Klebsiella, negative sa ornithine decarboxylase. Tapos si Enterobacter motil, no, di ba kaya naman ni slime retricus na flagella, non-motil naman si Klebsiella. Kaya naa siya sa sky ninyo na mnemonics. Okay? So, disease association, ang inyong Panturia agglomerans or formerly Enterobacter agglomerans makakos siya og septicemia class. Nag-cause ni siya og outbreak before sa US asa nagsugod sa mga contaminated na IV fluids. Nung ano kayo na-contaminate ang mga IV fluids na supposed to be dapat sterile na siya. I don't know ba sa handling or sa pag-manufacture ba or I don't know class. Kapag tusok pa na-contaminate ang needle or something. So, ang common dyan na isolates sa inyong Enterobacter cloacae ug erogenous class. So, ang Panturia agglomerans, I don't know if you can still recall, di ba mo ni siya tong triple negative sa LOA. Di ba dili siya maka-decarboxylate of lysine, di siya maka-decarboxylate of ornithine, di po siya maka-decarboxylate of arginine. I don't know if you can still remember that. Nato tayo plant pathogen class na ginatawag sa Panturia agglomerans HG13, mag-produce siya og yellow pigment. So, don't you worry, sa plants lang man siya nag-infect. So, next. We have other miscellaneous pa na mga miscellaneous pa na mga Enterobacter species. Dili kayo sila mga sikat para lang ipakita class. Enterobacter gergoviae, makitaan siya sa mga respiratory samples, rarely sa blood cultures. Ang inyong Enterobacter sa Kazakii, which is now Chronobacter sa Kazakii, nag-produce sila yellow pigment, tapos if maka-infect sa humans, maka-cause siya meningitis and bacteremia. Gikan sa powdered milk class, nasa kanang infant, like kanang mga lacto, mga class na. Example lang to, I'm not saying na na-agree ang lacto. Mga powdered milk na infant formula. Okay? Then Enterobacter hornaceae, no, kaya siya, ma-isolate siya sa blood, sa buong sputum. Enterobacter asburyei, everyone, same siya o biochemical characteristics ng Enterobacter cloacae, no? And then Enterobacter cancerogenous, kaya formerly ginatawag siya Enterobacter taylori. Pero mo nang karon ginatawag niya siya Enterobacter cancerogenous taylori, taas na ang siya pangalan, which is associated with osteomyelitis after traumatic wounds. Osteomyelitis, nagpubad, nag-inflame na inyong bones, everyone, no? After traumatic wounds. Siguro nag-invade na siya into the deeper tissues, kinabot naman siya sa bone ninyo, everyone. Kanina man sa class, this is just a table na showing you the differential characteristics of your Enterobacter species. Enterobacter erogenous, cloacae, gergoviae, Sakazakii, cancerogenous taylori, and hornaceae. So, table 10-10. Yapon siya. So, again, inyo lang i-memorize itong mga lesser lang ang reaction, itong nalahi lang, para mas easy lang siya i-memorize. And the rest, kabaliktaran na ang reaction. So, next, let's proceed to your Serratia, everyone. Ang Serratia class kay opportunistic ni siya na pathogen. Usually, nag-cause po siya og outbreaks sa mga hospitals or sa mga healthcare settings. Okay? So, bagan kay species class ang Serratia. Serratia marcescens, Serratia rubidea, Serratia plymoutica, Serratia ligopacine, Serratia odorifera, Serratia picaria,
Serratia ponticola, Serratia entomophilia. So, among this, na mga species, tulo ang nagaproduce of pigment, marcescens, rubidea, o plymoutica. Prodigiosin ang tawag sa ilang pigment class na it's usually pink to red ang pigment. So, I don't know if you can still recall class. Diba natin yung mga news sa una na kanang na yung mga statwa or rebulto, diba namang hilak o dugo daw or pula. But actually, that's just class kanang mga siguro room temp na ang temperature at 24 to 28 degrees Celsius sa rebulto or sa statwa, which is favorable for the production of the pigment of your serratia. Abi sa mga tao nga nang hilak o dugo, but actually that's serratia. So wag niyong hahawakan yun in case nakita mo mga rebulto nga na yung mga nang hilak o murag pula. So that's serratia class. Ayaw dyan. Ang inyong Serratia odorifera class, nung gitawag siya odorifera, kaya bahudod ka isa class, nung mura siya nalata na patatas, nung gitawag siya odorifera. Please take note also, general characteristics, all your Serratia species, everyone, except for Serratia ponticola, are late lactose fermenters. Okay? And they are positive for ONPG. All of your Serratia are DNase positive. They are also lipase positive and gelatinase positive. Okay? And all of your Serratia are sucrose fermenters. Okay? And take note, lisod pud kaayo patyon ang Serratia kay halos ni sila resistant to a wide range of antibiotics. Okay. Let's proceed muna to Serratia marcescens, everyone. Serratia marcescens is the most clinically significant species. Usually, associated ni siya sa mga hospital-acquired infections sa mga urinary tract, UTI. Okay? And then, nakakos po ni siya bacteremic outbreaks class sa mga nurseries, sa mga bata, sa mga cardiac surgery units sa hospital o mga burn units sa hospital. O pwede po ni Serratia marcescens makontaminate inyong mga antiseptics class. Kanang gamiton sa joint injections, pwede siya makakontaminate, makakos na noon siya of septic arthritis. Okay? Next, we also have Serratia odorifera. We have two biogroups of Serratia odorifera. We have Serratia odorifera biogroup 1 and Serratia odorifera biogroup 2. Ang biogroup 1 class, kay positive siya for sucrose and raffinose, and then positive siya for ornithine decarboxylase. Ang Serratia odorifera biogroup 2, kabaliktaran tanan. Negative for sucrose and raffinose fermentation, negative siya sa ornithine decarboxylation. Okay? Next, for the laboratory diagnosis of Serratia marcescens, muna yung biochemical reactions, no na siya'y dalawa ka TSI na reaction, either A over A or K over A, but H2S negative. No na siya sa EKS, na-upload siya sa yes SPMC. Urease, they are negative. Lipase, they are positive. DNA is positive. Gelatinase positive. Okay? So next, hapnia. Hindi mo kahap, hindi ko kahap, kahap niya. Okay, anyways, wali na naman. Sorry, class. So, ang isa lang jud ang class, isa lang jud ang isolated na species aning hapnia, inyong hapnia algae lang yun. No, or formerly, ginatawag siya Enterobacter algae, but karon hapnia algae na siya. Usually, class, differentiate siya from your Enterobacter kasi halos pareho lang sila, no, ng biochemical characteristics, but usually ang inyong hapnia algae kay dili maka-ferment ang lactose, dili maka-ferment ang sucrose, dili maka-ferment sorbitol o lactinose. Okay? Ang hapnia food na differentiate siya sa Serratia, kay DNase negative ni siya o lipase negative. Ang pinaka class distinguishing feature ni hapnia algae kay kaniklas ang delayed positive citrate reaction. Let's say for instance, after 24 hours of incubation sa inyong citrate tube, nag-blue na with growth. Siya wala pa. I-reincubate na po nino. After na po siya 48 hours or up to 3 days, dito pa siya nag-blue. So, siyang gabi ka delayed with ang iyang positive na citrate reaction. So that's the unique characteristic of your hapnia algae.
asa siya ma-recover sa mga tahi, sa mga samad, ang yung sakit plus, dili kini siya common maka-pursue og sakit, pero usually na-isolate niya sa mga patients na may bacteremia, mga respiratory infections, or gastroenteritis. This is just a table showing you plus the different reactions of your Panthuria, your Hacnia, and your Serratia. So you have the test, you have LBC, EDH, or LBC, DNase, gelatinase, fermentation of different sugars. So, again, ang i-memorize lang itong mga nalahi lang na diri na table para dili na mga maglisod o memorize. Okay? And then next, everyone, we have the tribe na protease. So, mo na po ninyo ang mga protease, under protease, inyong Proteus, Providencia, and Morganella. Okay? So, plus, para, ano na lang po, para fair po sa A, diri na lang sa punta mag-stop. No? Kaya medyo taas-taas na po ito ato ang na-discuss. No? Matag E. coli, matag Klebsiella, matag Enterobacter, matag Serratia, matag Hacnia. So, nakumana na to ang EKESH. So, sa Friday na lang po ni ato ang PPM. Okay? Okay lang ba yun, everyone? Okay, sige. Do you have, para ano lang class ano lang inline lang sa ako ang E? Sorry, nagbibinatan. Inline lang sa E na discussion. Diri man po ni mag-ano pa sa Friday. Okay? Do you have any questions or clarifications, everyone, before I will end our session, before tayo mag-closing prayer o to out? Wala na. I will now stop sharing. Plus, remind me also na naata sa slide 78 nag-stop. Okay? On Friday. Yan. So,